Pika-pika station everyone! Samahan niyo po ako at isi-share ko kung paano mag-set up ng pika-pika. Dito po tayo mag-set up ngayon para sa kanilang store opening. Actually, ang transaction namin ng mga clients ko ay through online lang and nagmi-meet na lang kami on the day ng events nila. Sa aking mga packages, hindi included ang table and cloth. Kasi usually sa mga event center and hotels ay sila na ang nag-provide ng table. Pero if same nito na walang available na table and cloth, nag-a-add po ako for rental. Ano ang mga bagay na dapat i-consider pag nabibusiness ng pika-pika setup? Pinakauna ay idea. Bago tayo pumasok sa isang bagay, ay dapat meron tayong sapat na kaalaman. Pwede kang manood ng mga tutorials or sumali sa mga group pages. Ikalawa na dapat natin i-consider ay ang mga gamit. Isa sa biggest concern natin is ang mga gamit, ang amount at kung saan natin pwedeng mabili. Mga gamit ko po ay hindi ko po binili sa isang bagsakan lang. Inuunti-unti ko siya para hindi masyadong mabigat. Yung iba ay nabili ko sa Orange app, yung iba naman ay sa Blue app. At saka yung iba naman dyan ay sa Divisoria or sa mga mall. Sa mga events kasi ngayon, marami ng iba-ibang klaseng setup. So may pika-pika setup, may mga dessert buffet setup, may mga kakanina setup. Kaya isa sa i-consider mo is yung mga gamit na gagamitin mo na dapat bumagay siya sa mga pagkain na ilalagay mo. Kagaya nito, isa sa mga bagay sa pika-pika is yung mga wooden na mga stands and mga trays or kung hindi man, yung mga gold na stands. Pero mga moms, kung andyan ka na sa pika-pika, ipag-aralan mo na din yung kakanin at dessert setup para mas marami, mas masaya, di ba? Ang ikatlong dapat mong i-consider is yung mga target mo na customers. Gusto mo ba ng pangmasa or gusto mo ba ng pang sobrang social? Siyempre, magdidepende din yan sa mga gamit mo, sa pag-setup mo, at sa mga pagkain na i-display mo. Ako kasi, mas gusto ko yung affordable lang pero sobrang social. Pwede ba yun? Siyempre naman, why not? Ang kailangan mo lang gawin is mag-coasting ka. So, later on, ipapakita ko sa inyo yung package ng setup na ito. So, ayan, nag-start na kaming maglagay ng mga foods. Pero kung napansin nyo kanina, in-arrange muna namin lahat ng mga gamit, mga stands, and mga tray. By the way, yung mga ginagamit kong mga trays dyan is yung mga chopping board na may handle na wooden. Kagaya niyan. Next na dapat mong i-consider is ang lokasyon. Usually, sa mga pika-pika is nasa labas talaga yan or kung hindi man, malapit sa mga pintuan. Kasi ang purpose ng pika-pika is during the event, at least may makain yung mga bisita. Hindi magutuman. Ito ang maganda sa pika-pika kasi hindi pa tapos ang event, pwede ka nang umuwi. And mga moms, always remember na si client pa rin ang last say. Kung hindi mo gusto yung space na binigay niya sa'yo, ay pwede kang magbigay ng suggestion at i-explain mo ng mabuti para maintindihan ni client. For example, sobrang init ng area mo. Of course, kasi food yan, hindi siya pwedeng mainitan kasi prone to contamination. Usually, sa mga clients, dahil sa sobrang busy nila, hindi na yan concern nila. Kakalimutan na nila yan. So, do not assume na alam nila kasi madami din silang iniisip. Pero, as always, communication is the key. Katulad nito, actually nasa labas kami ng store nila, kaya in-inform ko si client to consume immediately. Good thing, may mga staff siya na nagbabantay para walang banga o nadadapo. Yes po, hindi po ako naglalagay ng service crew or magbabantay kasi additional siya sa expense ni client. Yung target natin is para makasave. And sa mga setup na ganyan ay ang mga bisita naman talaga na yung kumukuha ng mga food nila. Included naman dyan yung mga paper plates at saka tongs. Yun pala sa dapat mong i-consider ay ang transportation. Siguro doubtful ka kasi wala kang sasakyan, saan mo ikakarga yung mga gamit mo, and hassle kung mag-commute. Mga moms, ito lang po yung masasabi ko sa inyo. Stop waiting, gawin nyo po kung ano yung kaya nyong gawin ngayon. Kami sa negosyong ito is actually nagtataksi lang po kami. Hanggang kinalaunan, bines ni Lord, nakabili din ng sasakyan. O, diba? So, dito tayo sa mga pagkain. Yung food inclusion ng setup na ito is first, mini burger, mini sandwiches, sliced bread, ham, cheese, may mga fruits, nachos, fries, at lumpia. Malayo yung camera ko kasi hindi ko nadala yung tripod pero may mga close-up pictures ako at ipapakita ko sa inyo yon para magkaroon kayo ng ideas.
Isa din sa dapat nyong i-consider is ang time. Kung bago pa lang po kayo ay dapat 2 to 3 hours before mag-start ang event ay andun na kayo nagsiset up. For example, 5 p.m. mag-start yung event. So, dapat mga 3 p.m. andun na kayo. Bakit? Kasi so far sa mga experience ko, si Pika Pika ang mas pinakamatagal na i-set up. Kasi madetalye siya. Kagaya ng ginawa ko, yung iba sinapinan ko pa ng lettuce, nilagyan ko pa ng mga parsley, pang paganda. And at least, kung magka-problema man, ay may time ka pa para maghanap ng solusyon. For example, naiwan mo yung extension wire para sa lights mo, edi may time ka pang bumalik sa bahay. Or kung hindi, naiwan mo yung juice. Kung hindi, naiwan mo yung mga gamit mo, di ba? Ang nakakatawa nito guys, honestly, hindi lang talaga siya halata, pero actually, naiwan po namin yung mga gamit namin. As in, yung mga stands talaga. So, andyan na kami sa venue. Magsiset up na kami, tsaka pa lang namin nalaman na, uy, wala pala dito ang mga gamit. Pero, buti na lang kasi maaga kami, kaya we still have a lot of time para mag-adjust. Kaya, thank you Lord kasi successful pa din. And ito na po yung mga close-up photos namin. So, ito po yung package na napili ni client. Yung sandwiches po ay mini sandwiches po yan. So, sa 40 pieces ay kailangan mo lang ng 10 pieces na standard size ng sandwich. Kasi, ikakat mo lang yan into 4. So, 10 pieces times 4 is 40 pieces mini sandwiches. Kailangan mo lang ng sliced bread, kaya ako bumibili lang ako sa mga bakery. Ang presyo sa amin dito sa Mindanao is 50 pesos per pack. So, kailangan ko ng 2 pack, so 100. Kailangan mo rin ng ham. Dito sa amin, 10 pesos ang ham. So, kailangan mo ng 10. So, 100 pesos. And then, kailangan mo ng cheese. So, yung sliced na cheese, nasa mga 7 pesos yung puhunan ko niyan. So, 70 pesos. And then, kailangan mo ng ketchup at saka mayonnaise. So, 100 para sa sliced bread, 100 para sa ham, and 70 pesos para sa cheese. Into 70 pesos lahat. Round off nating 300 para sa mayo and ketchup. So, dito tayo ngayon sa mini cheeseburgers. Kailangan natin ng 30 pieces na mini buns for 5 pesos each. So, 30 pieces times 5 pesos equals 150 pesos. Para naman sa burger patties natin, pwede kang gumawa at pwede ka ring bumili. Ako kasi may sarili akong recipe ng burger patties, kaya ako na yung gumagawa. At ang puhunan nito per piece ay 5 pesos lang. Kaya again, kailangan mo ng 30 pieces times 5 pesos, so 150 pesos. And then, para sa sliced cheese, same lang din, 7 pesos for 30 pieces, so 210 pesos. Bali, 150 for buns, 150 for patties, 210 for sliced cheese, so 510 lahat. So, round off natin siya ng 550 para sa mayo and ketchup. Para naman sa vegetable lumpia, total costing ko po niyan is 150 pesos. So again, iba-iba po tayo ng costing, depende sa lugar natin. Cheeseball hotdog is 150 pesos. Para naman sa ham and cheese is yung ham na isang piraso, ni-slice ko lang yan ng 6 pieces. So, kailangan ko lang ng 5 piraso para makagawa ng 30 pieces. And then, yung cheese is yung isang buong box niya. So, ini-slice ko lang yan para lumiit. Total cost niya is 100 pesos. 4 sliced bread is yung jumbo yung binibili ko. So, that is 220 pesos. 4 crackers with dip is fita lang yan. Tapos, nilagyan ko ng mayonnaise. Yung chips with dip is yung chips na pang nachos. Tapos, nilalagyan ko ng cheese na dip. And then, French fries na 1 kilo, and then with dip na mayo and ketchup, and then orange slice na kinakat ko na pa ganito, and then kailangan ko lang ng 5 pieces, kaya
100 pesos. And then pineapple slice, 100 pesos. And watermelon na slice is 100 pesos. Yung blue lemonade is gumagamit ako ng Gatorade na color blue at saka nilalagyan ko ng blue lemonade na powder. And total cost niya is 170 pesos. Bali, ang total cost na expenses namin is 2,300. Bali, 5,900 minus 2,300 equals 3,600. Pero may mga deductions pa yan para sa mga like gas ng pagmarket mo at iba pa. And yung transportation and handling fee from your location patungo sa location ng venue is covered naman ni client. So, that's all for today mga moms. This is Mami Shan saying thank you for watching. God bless!